So mas manipis, mas marami ka pang gearing, kaya lumalagpas siya ng 120. Kahit cold stalim dito, so ito yung tinatawag namin na interlock. Aangat ng mataas, yung pinakataas. Kaya mas okay yung top speed niya. Sarap ipigaan ng ipigaan ito. Tara, game! So, Sunday afternoon. Out lang ako kanina from office. Tapos diretso tayo. Dayo tayo ng Fairview. Merong free wellness check-up event ang One Pots Shop. So gaganapin to dito sa One Pots Shop, Novaliches. So maganda to. Again, in preparation for the rally, magandang makapagpa-check tayo. So ako nagpa-schedule din ako. Gusto ko malaman kung kailangan ko na bang magpalit ng goma. Currently, isang taon na to with 9,254 kilometers sa Odo. Tingin ko makapal pa, pero syempre, titingnan natin kung aabisuhan ba tayong magpalit ng goma. Syempre, hindi rin basta-basta yung babiyahihin natin sa Vespa Rally. Picheta ako, laki to. Sa last video natin nabanggit ko nga na mukhang mag-upgrade tayo ng ilaw. And currently I'm leaning towards retrofit headlight na. And mas malinaw kasi siya. Again yun, subok na, mas malinaw. Kahit i-compare natin sa Tune or yung ibang aftermarkets, mas malinaw pa rin yung retrofit. At the same time, ayoko kasi nung may additional na switches kapag nag-aux light ka. So, para mas malinis din yung setup. Gi-inquire ako most likely by next week. Mapagawa natin. Basta bago mag-rally, ihahabol ko yun sa rally. Kasi sa rally, may napanood akong video. Ganun, last year yun. Last year na rally yung sinalihan ni Sir. 12 midnight ang ride out. So imagine, halos buong umaga biyahe mo madilim. Kaya maganda na rin na malinaw. Kasi you would know na sobrang hina nung stock headlights kahit na LED pa yan. Sobrang hina nung sa Vespa natin. Isa pang pinag-iisipan ko, either shocks or brake system yung i-upgrade ko. Isa lang dun kasi wala na tayong budget. Ang gastos ng Vespa Rally. Ngayon, ang nasa isip ko yung 2-pot or 4-pot na Brembo or shocks nga, which is nakikita ko maganda yung RCB Racing Boy. Ang ganda ng itim.
Yun yung currently gamit ni Chard ng Vespa Takas. Pogi nung itim eh. Nasa 22,000 ang alam ko na presyo nun. So gustuin ko mag-all-ins, mabigat ang all-ins, lalo na yung itim. Yung Racing Boy naman, yung premium na Racing Boy, aesthetics wise okay, performance wise fully adjustable din naman, kaya nasa number 1 list ko yun. Tapos yun nga, malaman kung kailangan ko magpalit ng goma. Kung kailangan, yun ang priority palitan. Yung shocks lang naisip ko para komportable ka sa ride. Imagine riding 500 kilometers tapos hindi komportable yung ride mo, dagdag pagod yun. So mache-check natin lahat yan today. Hingi tayo ng opinion sa expert. Kayo guys, meron ba sa inyong sasali sa Vespa Pilipinas Vespa Rally for 2025? Again, this January 2025 na yan. Ongoing ang registration. You may coordinate with Vespa Pilipinas Facebook page or Fullprint Manila. Sa kanila yung registration. Sa mga naka-register na, share nyo naman ano yung mga naging preparations nyo, or kahit yung mga nakasali last year sa Bataan or Subic ba? Bataan? I think Subic. Ano ba yung mga magandang na i-prepare ninyo na naging helpful sa ride para makakuha ng idea yung mga first time sasali for this 2025 event. Tapos if ever brake system naman ang i-upgrade natin, comment nyo naman yung thoughts ninyo. Would you need a 4-pot caliper or 2-pot lang? Okay na. Nabanggit din ni Scoot Wasp na okay na daw ang 2-pot. So titingnan natin. Depende sa mapagdedesisyonan natin And syempre kung ano yung mas kailangan natin. Ayan, dito sa EDSA, ramdam na ramdam mo yung alog ng stock shocks. Hindi kasi ako familiar din sa dadaanan or sa ruta, kung ano ba, maganda ba, kalsada. Pero syempre hindi mo na mga asahan maganda lahat yun. Would still expect the worst kasi yung iba probinsya. Although panigurado meron dyan maganda na rin na kalsada. Right, nandito na tayo kina Zoe One Pots Shop. Sir! Ni Alvin. Doon tayo. Pwede ba dito? Doon tayo.
Nice to meet you, sir. Ingat, ingat, ingat. Maraming salamat. Ganda ng tunog ng Termi. Ingat, sir. Ganda ng tunog ng Termi. Ah, naka-reveno ka na rin pala, sir, no? Ganda. Ingat, ingat. Ganda ng setup ni sir. Hi everyone, I'm Gian of Radiance Engineering. So, ito yung bago naming CVT. So, FKN, FSD. So, bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin, kung anong meaning. Yung FKN, ano yan? Freaking. Or, bahala na kayo. Yan. So, made just for fun. Ginawa lang namin to para lahat masaya. Para mag-enjoy lalo sa pag-Vespa. So, ito yung content niya ng box. So, kung baga parang pag bumili ka ng laruan, syempre may packaging. So, meron center spring, may titanium bolt. So, ito yung mga iba pang parts. And then yung CVT. So, ito, buksan natin yung CVT. So, ito yung drive face. Meron engraved na R. Yan. So, simple lang. And sa order form namin, customizable yung kulay. Ito, and yung default color namin is charcoal gray. Yan. So, ito yung pulley. Kung makikita nyo, meron siyang palalim dito. So, ito yung tinatawag namin na interlock. And then, meron siyang fins. And then, meron din siyang heat shrink. Yan. Yan yung ano niya, feature niya. And then, kung makikita nyo, ito yung drive face, pumapasok siya dito sa butas na yan. Yan. So, ang mangyayari, yung belt natin is aangat ng mataas, yung pinakataas. And then, kaya mas okay yung top speed niya. And then, customized rin yung belt. Ito yung belt. Mas manipis siya sa original belt ng Vespa para mas ano siya, mas maganda yung travel dito sa pulley. So mas manipis, mas marami ka pang gearing, kaya lumalagpas siya ng 120 kahit stock, all stock. No need to modify yung ano nyo, yung mga torque drive, no need yung mga clutch. Kung may experience nyo, mas maganda na all stock na Vespa, katulad nitong Vespa na to. So kung halimbawa, naka Speed Evo pa kayo, or Malossi na clutch, mas mas matutune nyo pa ng mas maayos. So ito po yon yung bagong Radiance Engineering na pulley. So i-contact nyo lang kami sa Facebook page namin kung gusto nyo i-try. Ayan. So kung meron kaming mga event katulad nito, dito kami sa One Pots, Wrenchman One Pots Garage. Yan, meron silang event ngayon. And yun, may mga nakabitan kami na CVT today. Ayun, maraming pong salamat. Teka, ikot ko lang to. Testing, kundi. Test ko kanina, test mo na? Hindi pa. Woo! Radiance Engineering. Ganda. Pangalawang ikot ko na to. Kanina hindi lang na-record. Pero grabe, lakas na ito. Oh? Banat agad eh. This one is paired with Remus exhaust. Tapos later, tanong pa natin kung ano yung combination ng setup. Pero with the Radiance Engineering, pwede daw siya sa stock na clutch and bell. Ayan, no? Ito, kailangan mo talaga ng ano, rear disc conversion. Ganda.
Ikot pa tayo di tayo sa kabila. Sarap ipigaan ng ipigaan ito. Ganda ng preno pati. Oh. Easy 60. Ganda ng preno. Rapsi. Manalo talaga. Ang ganda. Nabenta, no? Dahil kapatid na... Ito yung kay Sir Gian. Tapos again, paired with Remus exhaust. Ganda ng tunog ng Remus. Yeah. Ito, test naman natin. Swabe. Oh, ito. Ito naman, yung isang unit ni Vescology. So ito, stock lang, Radiance Engineering lang, drive phase pulley belt. Yung kay Sir Gian pala, hindi na stock yung clutch and bell nun, pati torque drive. Okay din to. Ito yung makukuha mo kung nakastock ka na clutch and bell and torque drive. Tapos pure Radiance Engineering lang. Stock pipe din to. So ito malakas na. Oh, kadamba na rin, oh. Whole stock. Wala pa. Oh. Ganda rin ng performance ito. Woohoo! Lakas, men. Mas malakas to dun sa 4S1M ko. Nung nag 4S1M variator pa lang yung upgrade natin. So ito, sa Radiance Engineering, mas manipis na belt. And yung lamang niya sa haba ng belt, konti lang daw. Tama naman. Woo! Panalo. Ayan. Tignan natin. 0 to something. Dami lang tao, hindi tayo maka... Pero panalo to. Bilis mag 60. Nice. Panalo.
Ganda. Maganda kahit stock yung clutch and bell, pati torque drive, okay na yung performance. Yan. Ganda ng kulay. Ito okay na rin talaga kahit stock, no? Ano yung ano? Race power na caliper. Lakas din eh. Malakas din yung race power. Ganda. Ito naman yan. Stock tapos Radiance Engineering. Ayan, nakita nyo. Stock yung pipe. Panalo. Tara. Game. Gulat kayo, maaraw ulit, no? Kasi yung kuha natin kahapon, pauwi, slow mo. Atrax na yun. Yung outro sana natin is failed. Ang nangyaring diagnosis doon sa Vespa Clinic kahapon ng One Patch Shop is una, yung Vespa natin is kailangan ng throttle body cleaning, and yung una nating tanong kung yung gulong ba natin ay papasa pa sa Vespa Tourism Rally, ang sagot is hindi na siya pwede. Nasukat kasi nila yung remaining na kapal ng current na gulong natin, ano. And according to Sui nga is hindi na talaga siya uubra. So palitin na rin. So yun, isang gastos natin bago mag-rally na dagdagan, and that is search for the next goma. Tapos yun nga, with the Radiance Engineering, again, yun is available through their Facebook page. So meron silang order form. Ilalagay ko sa description ng video na to yung link. So you can order through that form. And I think possible din na sila yung magkabit. Ang ganda ng performance nun, promise. Kung hindi ako nagkakamali, ang presyo pala ng Radiance Engineering CVT set is 10,000 pesos. So for that set, still mura pa rin siya compared to other brands. Ako personally, kung nakita ko agad yon, baka yun ang pinili ko compared sa Forest 1M. Ngayon naman, happy pa naman tayo sa Forest 1M, so ikikip ko muna siguro ngayon. So I think yun lang muna for this one. Hopefully may natutunan kayo. Again, maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa panonood, sa pagla-like at pagko-comment ng inyong thoughts. So until the next one, yun lang muna.
Ingat kayo lagi. Babush! Traffic. Traffic 4:30 uwian. Yun lang muna, babush!